na. Self-defense. Paano mo nga ba masasabi o mapapatunayan na self-defense ang ginawa mo? Okay, base tayo sa Article 11 of the Philippine Revised Penal Code or RPC. Okay, Article 11 of the Philippine Revised Penal Code defines justifying circumstances, which are situations where the person's actions, though appearing criminal, are considered lawful and therefore does not incur or do not incur criminal liability. Ibig sabihin, pag pinagtanggol mo ang sarili mo, pag gumawa ka ng self-defense, ginamit mo yung self-defense para ipagtanggol yung sarili mo, hindi criminal na gawain yung ginawa mo. Hindi yun unlawful. Yun ay lawful. Okay? Okay, pero may tatlong pangangailangan o may tatlong requirements or tinatawag nating necessary requisites or necessary requirements para mapatunayan na self-defense talaga yung ginawa mo. Number 1, requirements. Unlawful aggression. Dapat may unlawful aggression na nangyari. Yung kahit anong unlawful aggression, yun yung kahit anong physical na pag-atake. Pwedeng may baril, gumamit ng baril, gumamit ng kutsilyo, gumamit ng suntok, kamao. Kahit ano yan, basta physical attack, yun ay unlawful aggression. O, nakuha mo na yung number 1. Number 2, reasonable necessity of the means used to prevent or repel it. O, yun yung ginagawa mo o kaya yun yung paglaban na gagawin mo para malabanan yung pag-atake. So mayroon ka ng reason para lumaban, mayroon ka ng reason para umatake din kasi may umatake sa'yo. Yun na yung prevention mo or yung repelling mo, no? Para malabanan yung pag-atake niya. So necessary yun, reasonable necessity. Okay, necessary yun kasi para ipagtanggol yung sarili mo. At number 3, lack of sufficient provocation on the part of defender. Ibig sabihin, si defender hindi siya gumawa ng kahit anong provocation, pangiinis, pang-asar o pang-insulto para atakihin siya ni offender. So offender na gumawa ng aggression, no? So wala siyang ginawang masama para atakihin siya. Okay, demonstrate natin kung paano nga ba yan. Okay, try natin i-demonstrate. Yan, 3, 2, 1, action. Okay, sa nakita nyo kanina, unang umatake si offender. Yan si offender. Una niya akong inatake, wala akong ginawang pang-asar sa kanya, hindi ko siya tinawag na kalbu. Hindi ko din siya tinawag na kung anong pwedeng tawag diyan, geng-geng ba yan? Okay, wala wala akong tinawag sa kanya na kahit anong or hindi ako yung dahilan ng pag-atake niya sa akin. Pero inatake niya lang ako ng kusa. So yun yung unlawful aggression. Number 2, nakuha din namin yung number 2. Nakuha natin yung number 1, unlawful aggression, umatake siya nang walang dahilan o kahit anong dahilan yan, basta hindi ako yung dahilan. Number 2, reasonable necessity of the means used to prevent or repel it. No, may ginawa akong reasonable necessity. Binaril ko siya, gumamit ako ng baril laban sa kanyang kutsilyo. Kasi kung hindi ko ginawa yun, ako yung mamamatay. So yun na yung pangangailangan ko para umatake rin. So may reasonable necessity na ako, necessary yun. Kasi pag hindi ko ginawa yun, kahit anong panlaban mo, kahit armalite pa yan, laban sa kamao niya, o baril, laban sa kutsilyo niya, basta mayroon kang reasonable necessity to attack, nakuha mo na yung number 2 ng self-defense. Number 2 ng Article 11, self-defense or justifying circumstances. At number 3, nakuha na rin natin yung number 3, lack of sufficient provocation on the part of defender. So sa aking part, wala akong ginawang panginis, nagkasalubong lang kami, tapos bigla niyang akong inatake, bigla siyang umatake ng walang dahilan, hindi ko alam kung anong dahilan, hindi ko siya tinawag na kalbu, ganon. Bigla lang siyang umatake. So nakuha ko din yung lack of sufficient provocation on the part of defender, on the part of me. So nakuha na natin yung tatlo, na kompleto natin yung tatlo, hindi ko siya inis, meron siyang aggression, unlawful aggression, tsaka gumawa ko ng paraan para malabanan siya, yun ang self-defense. So pag mayroon kang tatlong
requirements na yon, masasabi mong self-defense na ang ginawa mo at hindi yun matatawag na unlawful. Walang criminal liability na nagawa mo. Okay? So kasi ikaw yung victim, ikaw yung defender, wala kang kasalanan. Kahit mapatay mo siya, kahit mabaril mo siya laban sa kamo niya, mabaril mo laban sa kilo niya, wala kang kasalanan. So yun ang self-defense.